Sa Ephesians chapter 4, verses 1 to 6. Basahin natin mga kapatid. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sa pagkabasa ng kanyang salita. Buksan po natin ang pamagat ng ating pag-aaral sa umagang ito mga kapatid bago tayo uupo. Praise the Lord, the power of unity. Praise the Lord. Praise the Lord. Makakaupo na bang bawat isa? The power of unity. Again, salamat po sa ating buting pastor, muli sa ating Panginoon, sa pribileyo na tayo ay makapaghayag ng kanyang mga salita. Salamat sa grasya, sa biyaya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. The power of unity. Amen. So ang ating key verse na binasa ay nanggaling mga kapatid sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. Basahin ko lang sa Tagalog mga kapatid. Ito po ay ang epistle po ni Apostle Paul sa Ephesians mga kapatid. Ang sabi niya, namamanig nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Amen. Praise the Lord. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na tayong lahat na nandito sa sanktuaryong ito ay tinawag na ng ating Panginoon? Amen. Amen. Praise the Lord because we already obey the gospel mga kapatid dahil sa kanyang pag-ibig tayo ay nasumpungan ng ating Panginoon. Amen? Kaya tayo na po ang pinapatungkulan dito. Amen? Ng salita ng ating Panginoon. Dahil tayo po ay isa sa tinawag. Praise the Lord. Ang sabi mga kapatid sa 2, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na mga bataan kayo-kayo sa pag-ibig. So sino po ang tinutukoy nito? Tayo po. Amen? Tayo po ay tinawag na ng ating Panginoon. Kaya ang sabi dito mga kapatid, tayo daw po na may buong pagpapakumbaba at may kaamuhan mga kapatid na may pagpapahinuhod na mga bataan kayo-kayo sa pag-ibig. Praise the Lord. Hallelujah. At ang sabi sa 3 mga kapatid, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa. Amen? Saan tayo pakikipagkaisa mga kapatid? Sa Espiritu. Amen? May kanya-kanya tayong pagkapapalaki, upbringing, ugali, katangian, lengguwahe mga kapatid. Ngunit salamat sa Santong Espiritu na siyang nagkakaisa sa atin. Sa tali ng may kapayapaan. Praise the Lord. At ang sabi sa 4, may isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Praise the Lord. Naniniwala kayo mga kapatid that meron tayong isang Panginoon? Isang pananampalataya? Praise the Lord. Praise the Lord. Next slide. Praise God. Isang bautismo. Amen. Isa lang ang bautismo na ating tinanggap. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Meron tayong nag-iisang Diyos at Ama ng lahat. Wala tayong tatlong Diyos. Merong maliit, may malaki, pagkus iisa lang ang Diyos. Naniniwala tayo. Amen. So tayo pinagkaisa. Amen. At Ama ng lahat na siyang ibabaw sa lahat. Walang ibang mangingibabaw, kundi ang ating nag-iisang Diyos. Hindi ako, hindi si pastor, hindi kayo, pagkos ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang dapat mangibabaw sa lahat. At sumasa lahat. At nasa lahat. Amen? Praise the Lord. Napakaganda ng ating pag-aaral sa umagang ito mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid ay makinig
Sa mga bago natin, kung hindi para sa inyo, mga kapatid, ay makinig lamang. Sa mga matatagal na, kung kayo ay sa tingin nyo ay para sa inyo, nangungusap po ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Amen? Kailangan po ito ng ating kaluluwa. Praise the Lord. Kung may una man na tinamaan dito, mga kapatid, ang iyong pong lingkod. Amen? At hindi po ito ipapahintulot ng ating Panginoon na maihayag sa araw na ito kung hindi po ito ay pangangailangan ng ating kaluluwa. Alam po ng ating Panginoon ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Amen? Amen? Praise the Lord. Mga kapatid, Jesus wants to see His church united. Amen? Naniniwala po kayo, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Napakasarap kaya, mga kapatid, na tayo ay nagkakaisa. Amen? Amen. Si Bongbong at saka si Sarah, wala na, unity, buwag na, mga kapatid. Amen? Pero hindi tayo papayag ng ating panambahan ay mabuwag din, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ang nais po ng ating Panginoon na makita ang kanyang iglesia na nagkakaisa, mga kapatid. So nagkakaisa ba tayo, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay nagkakaisa dahil pinagkaisa tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Buksan mo, mga kapatid, sa Psalms, saan lagi natin inaawit? Psalms 133 verses 1 to 2. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ang sabi sa Tagalog, mga kapatid, hallelujah, sa 2, basahin natin sa Tagalog. Ang sabi niya, parang mahalagang langis sa ulo. Mga kapatid, amen. Minsan nandun lagi tayo sa verse 1. Apakaganda pala yung sinabi sa verse 2. Andoon daw po ang anointing pag tayo po ay nagkakaisa. Amen. That is the power of being united, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Sabi niya, parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumulo sa laylayan ng kanyang mga suot. So from the top of our head until sa ating toes, mga kapatid, bubuhos ang anointing pag tayo po ay nagkakaisa. Amen? Gusto niyo po bang bumuhos ang anointing sa araw na ito ng ating Panginoon? Hallelujah! Ang sabi, it is like a precious ointment, mga kapatid. Bumubuhos ang anointing ng Panginoon kapag mayroon po tayo pagkakaisa. Napakasarap marinig, mga kapatid. That is why, mga kapatid, ano po ba ang purpose ng ating Panginoon? Why He laid down His life for us, mga kapatid. Hallelujah. Not only sa mga Hudyo. Diba? Before, sa Israelites lang yan ang plano ng Panginoon, mga kapatid. Bakit nakaabot sa Gentiles, mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoon? Because He wants to make us one. Hallelujah. Hindi maaaring sila lang ang merong kaligtasan, mga kapatid. Kaya sa grasya at sa pag-ibig ng ating Panginoon, nakaabot sa ating kaligtasan dahil nais ng ating Panginoon ay maging isa tayo lahat. Amen? Praise the Lord. As per tradition, mga kapatid, hindi nyo ba alam, mga kapatid, but up to now, yung mga Diyos po, mga kapatid, hindi po yan sila pwedeng makisalumuha sa mga iba, sa Gentiles, mga kapatid. Hindi sila pwedeng magpakasal. Amen? Hindi sila pwedeng makisalumuha. Diba? Kung mababasa natin nung namuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Diba? Pag ikaw ay hindi Israelite, ay kung hindi ikaw isang Jews, mga kapatid, diba? Ikaw ay parang aso. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Itatakwil po sila ng mga Hudyo. But only Jesus Christ has the power to make them as one. Kasi po, ito ay tinawag niyang church. Amen? So naniniwala kayo na magkakaiba kayo ng ugali? Magkakaiba kayo ng upbringing? Magkakaiba kayo ng lengguwahe? Merong Kapampangan, may Ilocano, may Bisaya. Pero tinawag tayo ng ating Panginoon para maging isang church. Amen? Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, sa Jeremiah chapter 32 verses 38 to 39, and they shall be my people, and I will be their God. Amen? At tayo po, sige, tagalogin natin, mga kapatid, para lalo nating maunawaan.
Ang sabi po ng ating Panginoon, at sila'y magiging aking bayan. So tayo po ay bayan na ng ating Panginoon. At ang sinong ating magiging Diyos? Ang ating Panginoong Hesus. At ako'y magiging kanilang Diyos. Bibigyan ko sila ng isang puso. Amen? At ng isang daan. Diba? Ano sabi ng ating Panginoong Hesus? I am the way, the truth, and the life. And the life. Amen? No one's come to the Father except through me. Isa lang ang daan ng kaligtasan. Isa lang ang kailangan nating parangalan. Isa lang ating dapat kilalanin, mga kapatid, upang sila'y matakot sa akin magpakailanman. Ito po yung takot na sinasabi po ng ating Panginoon, yung reverence, mga kapatid, yung laging in-specify ng ating pastor. Hindi po ito takot tayo dahil takot tayo sa Panginoon, sa parusa. Pagkos meron tayong malalim na paggalang sa ating Panginoon. The highest respect, the highest adoration, mga kapatid, yan po ang pagkatakot sa ating Panginoon. Amen? Magpakailanman para daw po sa ating ikabubuti. At ng kanilang mga anak, pagkamatay nila. Why, mga kapatid? Kasi mawala man tayo, mga kapatid, sa mundong ito, ang ating mga anak ang magbe-benefit. Hindi na po curse ang ating ipapamana sa kanila, bagkus blessing. Amen? Mula po tayo nung tinawag ng Panginoon, gumanap tayo ng Ebanghelyo, mga kapatid, naputol na po ang sumpa. Kaya, ang sumpa, mga kapatid, ay wala na. Bagkus blessing lang ipapamana natin sa ating mga anak. Napakaganda ng pag-aaral natin kagabi, mga kapatid. The basic instruction before leaving the earth. Ano po ba yung manual ng ating kaligtasan, mga kapatid? Diba? Ang sabi nga nila, ang sabi nga ng aming teacher, yung mga appliances nga daw may manual. Siyempre tayo din, mga kapatid, meron tayong manual. At that is the Bible, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ang oneness po, mga kapatid, is not only about God. Di ba lagi natin naririnig, ay, oneness yan. Only Jesus yan. One God believer yan. Amen. Praise the Lord. Bagkus, hindi lang po yung oneness tungkol sa ating Panginoon, bagkus ang ating pong kaligtasan ay oneness din, mga kapatid. Ang plano po ng Panginoon in the end is to make us one. Amen? Hindi lang yung mga tagalabas, hindi lang tayong oneness, bagkus lahat ng tao sa mundo ay maging isa. At tayo po ang gagamitin ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya huwag po tayong mapagod. Huwag po tayong magsawa. Amen? Na mag-invite, mga kapatid. Dahil ang plano po ng ating Panginoon ay pag-isahin ang lahat ng tao sa mundo. Amen? Praise the Lord. Sabi sa Galatians, mga kapatid, sabi sa Galatians chapter 3 verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Amen? Hallelujah. Sa Tagalog, mga kapatid, ang sabi, walang magiging Hudyo o Grego man. Kung sa panahon natin, wala mang Kapampangan, wala mang Ilocano, wala mang doktor, wala mang katulong, wala mang mekaniko, wala mang adik, wala mang matuwid. Amen? Wala mang lalaki, wala mang babae. Dahil there will come a time, tayo ay magiging isa kay Kristo Jesus. Amen? Praise the Lord. Kaya habang nandito tayo, mga kapatid, let us be one. Amen? Para sa ating Panginoon dahil pinag-isa tayo ng ating Kristo Jesus. Amen? Praise the Lord. One day, mga kapatid, hallelujah. And I am so excited, mga kapatid, to witness, hallelujah, that every nation, di ba? Sabi kanina, mga kapatid, every nation, every tribes, every tongue, every knee will bow sa ating dakilang Diyos. Amen? Kailan kaya yun? Magkaroon ng mega church, mga kapatid. Doon na yun. Pagdating natin doon. Kaya we need to be excited, mga kapatid. Excited ba kayo, mga kapatid? Nakikita natin andun lahat ng tinawag ng ating Panginoon, ang mga laligtas. Sama-sama tayong magpupuri sa ating Panginoon. Amen? And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. One day, we will all become one, mga kapatid. Palagi po tayong may request sa ating Panginoon. Di ba? Lahat tayo may mga prayer request.
Pero hindi nyo ba alam na ang ating Panginoon meron din siyang request sa atin? Amen. Buksan nga natin mga kapatid sa John chapter 17 verse 21. Sabi ng ating Panginoon, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Ang nais po ng ating Panginoon ay tayong lahat ay maging isa. Tayong lahat ay magkaisa. Amen? Nagaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa'yo. Why? Because the Father and Jesus Christ is iisa. Sabi niya, gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa'yo, na sila na may sumaatin. Amen? We will be all one. Sabi ng ating Panginoon na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya ng ating Panginoon ang siyang sinugo upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Gusto po ng ating Panginoon na makilala siya sa mundo dahil sa church na nagkakaisa. Naniniwala kayo mga kapatid? Kung hindi po tayo nagkakaisa, isipin nyo, maniniwala ba yung mga tagalabas sa atin mga kapatid? Kung meron tayong kanya-kanyang adhikain sa church na to, kung meron tayong kanya-kanyang motibo kung bakit tayo nandito sa church, sa palagay nyo makakapaghayo ba tayo mga kapatid? No. Amen? Ang gusto pong makita ng ating Panginoon, maihayag ang kanyang kadakilaan dahil sa church na nagkakaisa. Amen? Praise the Lord. The only way na makilala ng mundong ito si Jesus Christ dahil sa church na nagkakaisa. Amen? Amen? That's why, the time na mag-decide tayo, Sis Janet, I praise God for your life. The time na nag-decide po tayo na tanggapin, ganapin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, we have to be decided also, mga kapatid, that we also have one mission. What is our mission, mga kapatid? To spread the gospel. What is our vision, mga kapatid? To enlarge thy tent. Amen? Di ba yun naman ang vision natin, mga kapatid? Hindi lang Saudi may Vision 2030. Ang ating 8th anniversary vision natin, kaya nga tayo nagkaroon ng expansion, mga kapatid. Our vision is how many souls we need to baptize in the name of Jesus Christ. Kailangan marami. Ang madala sa paanan ng ating Panginoon. Yun ang ating vision, mga kapatid. Amen? We have one goal. What is our goal, mga kapatid? Yun, makasama natin ang ating Panginoon. Yun ang goal natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Given na lang, actually given na lang yung nakaasawa si Mr. Salas, Mr. and Mrs. Salas, mga kapatid. Amen? Yun ang biyaya na yun ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero ang goal natin ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Why Jesus wants us to be united, mga kapatid? Dahil sa mundong ito, itong mundo, itong sanlibutan, mga kapatid, very rare na lang ang nagkakaisa. Amen? Nanonood po kayo ng news? Hindi na. Yes. Nakakapagod, nakakasawa, nakakalungkot ng manood ng balita. Amen? Hindi na natin alam yung gobyerno ba na ating inihalal, na pinahintulutan ng ating Panginoon na sila'y mahalal, pero bakit sila mismo ay hindi nagkakaisa? Nakakasawa ng manood ng balita, di ba? Meron ako napanood noong nakaraan, yung tomboy, binugbog yung bata. Di ba? Parang pinipigay yung puso mo na yun ang napapanood mo sa TV. Amen? Sa social media. Napakadali na lang magsabi ng bobo, gago, nag-aaway-aaway sila dahil sa kanilang mga kandidato, sa kanilang mga gustong partido, di ba? Which is hindi yun ang nais ng ating Panginoon. Amen? Ang nais po ng ating Panginoon ay magkaisa. That's why, sa outside world, mga kapatid, nagkakagulo, ngunit kailangan, ang nais ng Panginoon ay mapakita ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa church, I have this church na nagkakaisa. Amen? Sa pagod na tayo sa mga balita sa labas, kailangan ang Panginoon ay maluwalhati dahil ang kanyang church na itinatawag ay nagkakaisa. Amen? Kaya yan po mapapakita
ang kadakilaan ng ating Panginoon kung tayo po ay nagkakaisa. Praise the Lord. Minsan sa pamilya, ang hirap, no? Sa pamilya, minsan wala na rin pagkakaisa. Amen? Minsan sa work. Diba? Nakakaranas ba kayo? Happy Nurses Day nga pala sa ating mga kapatid. Praise the Lord. At Happy Mother's Day. Belated. Praise God. So sobrang busy na natin mga kapatid. Hindi na natin naalala. Amen? Nakalimutan na natin. Pati ang ating sarili, hindi na natin maasikaso mga kapatid. Sa work, hindi na rin nagkakaisa. May mga nagsisipsipan, merong mga nagsisiraan. Amen? Praise the Lord. Sa ating gobyerno, mga kapatid. And sadly, sa church, hindi na rin nagkakaisa. And nakakalungkot. Amen? That's why pinahintulutan ng ating Panginoon ang pag-aaral na ito just to reflect sa ating mga sarili, mga kapatid. Amen? Ano po ba yung kailangan nating gawin? Amen? Hallelujah! From Garden of Eden, hindi na nagkaisa. Lalo na sa Tower of Babel. Hindi na sila nagkaisa. Mga kapatid, di ba? Hallelujah! Up to now, mga kapatid, this world has never-ending cycle of division. Mga kapatid ko. Hallelujah! Dapat sa mga Kristiyano, walang division. Walang subtraction. Kailangan addition and multiplication. Kaya ngayon yung motto namin ni Brad Lorenzo, addition and multiplication, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakalungkot mga kapatid, no? Praise the Lord. Oh, parang nag-react si Batman, parang ayaw pa niya. Praise the Lord. Cessation daw muna. Praise the Lord. Nakakalungkot, may mga nagkakaisa, panlabas. Naniniwala kayo mga kapatid? Pagpasok natin sa church, hi sis, beso-beso. Pero pag parang ganyan, parang mana. Di ba ganon? Pag gano'n lang ang puso ko'y masaya pagkasama. Di ba? Nakakalungkot mga kapatid? Di ba? Praise the Lord. Sa panloob, sila po ay nagsisiraan. Kasi may pinus na naman sa group. Alam ba? Nagtataka ako, may mga kapatid na hindi naman umattend ng prayer meeting or may mga hindi naman napatawag sa confession room. Alam yung nangyari. Di ba? Paano nila alam? Yung pastor, hindi pa niya nababanggit sa mga leader. Yung leader nagtatanong na, Pastor, si ganito, paano nalaman? Diba? Hello? Nakaka-relate ba tayo mga kapatid? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. May nagbabackstab. Dapat wala na yan sa atin mga kapatid. Praise the Lord. May nagmamanipulate. May mga nagmamanipulate ng church na dapat ang Panginoon lamang ang magmanipula ng simbahan, mga kapatid. May nagsusumbungan sa bawat isa, which is nakakalungkot, mga kapatid. The church must be united, mga kapatid. Hallelujah! Ang mundo po ay iisa. Diba? Isa na ang mundo. Pero may gusto pumunta ng Mars. Diba? Kasi nga pwede na daw mabuhay doon. Ngunit we are so divided, mga kapatid. Nakakalungkot, hindi po ba? And this world will never achieve unity but Jesus. Sa pamamagitan lang ng ating Panginoon, sabi niya kanina And you must have the unity in spirit. Sabi niya mga kapatid. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, I have this church. I have this FOJC church. Hallelujah! In the world, outside world, hindi man magkaisa. Pero meron akong tinatag. Meron akong fellowship of Jesus Christ. Ito ang simbahang tinatag ko na nagkakaisa. Amen. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Despite of our differences, mga kapatid, we choose to be united because of Jesus. Amen? That is why we are called United Pentecostal Church. But sadly, minsan pati mga pastor, hindi na rin nagkakaisa. But we need to be united in Christ. Amen? Diyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Itutuloy pa ba natin? Amen. Praise the Lord. Parang kinakabahan ako sa preaching ng ating Panginoon. Hallelujah sa umagang ito. Jesus wants us to be united, mga kapatid.
wants us to be one. In preaching, kailangan ng preaching natin pare-pareho. Isa lang ang kahulugan. Kaya nga, ang ating basis ay ang Biblia, mga kapatid, not our sariling pagkaunawa, mga kapatid. Amen? We have the same mission, yung ating sinabi kanina. We have the same vision. And we have the same values, mga kapatid. Amen? Ano ba yung values natin? We are the ambassador of Christ. Kaya yung values natin, mga kapatid, kailangan kung ano rin ang values ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Nawa, darating po ang panahon. Praise the Lord. Si Sis Janet, na-witness naman niya, mga kapatid. Amen? Darating ang panahon na magkakaroon tayo ng bisita na mako-convert, not because sa galing nating umawit. Not because sa sarap ng luto. Nasarapan ka ba sa luto, sis? Yes po. Praise the Lord. Doon ka ba na-convert? Hindi naman po. Ang luto namin ngayon for today's video. Praise the Lord. Hindi dahil sa galing nating magturo, pastor. Hindi dahil sa galing natin, mga leaders. Amen. Praise the Lord. Bagkus, mayroon nawa tayong mga bisita na mako-convert. Hallelujah. Dahil nakita niya na tayo ay nagkakaisa. Diba? Napakaganda, mga kapatid. Ang dami nating mga bagong convert, mga kapatid. Nakita nila ang mukha ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa. Amen. Praise the Lord. Hindi dahil sa ganda ng music. Praise the Lord. Kanina si Brad Noel, aray munting-munting. Praise the Lord. Dapat hindi tayo ma-entertain. That's why I told you, we need to worship the Lord. Pagdating ng praise and worship. Pero parang nakikita ko, nakatitig na lang sila kayo. Raymond, nakatitig na lang sila kayo. Praise the Lord. Alam mo talaga, Brad Noel, tignan mo, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Baka mamaya ikaw na talaga ang preacher dito. Diba? Hindi malayo, mga kapatid. Amen? Praise God. Hindi tayo na-entertain. Bagkus, nakita ang mukha ng ating Panginoon sa bawat isa. Amen? Palakpak na sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Maraming mako-convert dahil nakita niya tayong nagkakaisa sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Nagmamahalan tulad ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Nagmamahalan pa ba tayo, mga kapatid? Praise the Lord. Yung pagmamahal na pagmamahal ng Diyos. Amen? Hallelujah! Nagpapatawaran sila. Amen? Nagpapatawaran ba tayo, mga kapatid? Praise the Lord. Yun ang tanong. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay nasa kanila. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. In spite of their differences, truly God is moving and working on them. Yun yung makikita ng bisita, mga kapatid. Dahil kung sa atin lang, mga kapatid, mahirap, di ba? Pero dahil sa Diyos na kumikilos sa atin, tayo ay nagmamahalan. Tayo ay nagkakaisa. Tayo ay nagpapatawaran. Amen? Praise the Lord. Kung tayo po ay nagsisiraan at nagplaplastikan, sa tingin nyo ba may maniniwala sa atin? Diba? Wala, mga kapatid. May maniniwala pa ba sa tinuturo natin, mga kapatid? Wala po, mga kapatid. Amen? Kahit ano pong galing natin sa pagtuturo, praise God, napakaganda ng ating Bible study kanina, mga kapatid. Kahit ano pang galing natin sa pag-awit, praise the Lord, sasabihin lang po ng tao na pariseyo tayo. We are hypocrite, mga kapatid. Amen? Nawa, wag po darating sa atin, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Satan knows very well how to attack us, mga kapatid. Naniniwala kayo, mga kapatid? Amen. Kay Matmatmam to. Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, sa Matthew chapter 12, verse 25. Basahin niyo, mga higay, mga kapatid. Hallelujah. And Jesus knew their thoughts and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation. And every city or house divided against itself shall not stand. Amen? Tagalogin mo nga para lalo maintindihan. Hallelujah! At pagkalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, tandaan niyo to, mga kapatid, kaya beware. Ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak.
Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Ngunit purihin ang ating Panginoon. Ito po ay tinatag ng ating Diyos, hindi tao. Kaya never na mawawasak ang iglesia ng ating Panginoon. Amen? Ngunit yun nga, doon ka itaatak ni Satan. Ang gusto ni Satanas, mga kapatid, ay mawasak ang iglesia. Ang gusto niya ay makibag ang pundasyon. Mga pinag-aralan natin kanina, ano ba yung pundasyon? Faith. Baptism. Diba? Yun yung foundation. Kaya ang gusto niya tayo ay magka-bahagi. Amen? Kaya wag natin, we already knows the devices ng ni Satanas, mga kapatid. Kaya wag nating pahintulutan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Natuto na po si Satanas. Buti pa si Satanas, natuto na. Amen, praise the Lord. Tayo po kaya kailan pa matututo, mga kapatid? Konting lang, gewang-gewang na. Kaya masabi kanina, ano daw yung diet ng Christian? Si Matma, maintindihan pa natin na puro gatas yan. Amen? Imagine mo si Brad Duel, dumedede, sa bibiron, mga kapatid. Di ba, parang hindi magandang tingnan? Dapat ganun, mga kapatid. Pag tayo ay nagkakaedad na sa pananampalataya, dapat hindi na rin gatas yung ating... Imagine mo tuloy si Bonji. Hindi na po dapat gatas yung ating iniinom. Dapat balbakwa na o buto-buto na. Amen? Praise the Lord. Yung ating kinakain, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kaya hindi dapat tayo natitisod. Kasi ito ay dinesign ng Panginoon para sa ating matatagal na rin sa pananampalataya. So ngayon, kung sasabihin ko dito, tayo po ay magpabautismo dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi na kayo interesado. Kasi bautismado na kayo. Amen? Buti sana kung ang mga bisita natin na hindi pa nabautismo, yun ang ating ituturo. Para sila ay maalamanan ang plano ng kaligtasan ng ating Panginoon. Pero ngayon, purihin ng Panginoon, lahat tayo ay bautismado. Kaya ang dituturo natin ngayon ay para sa atin. Para sa kalusugan ng ating kaluluwa. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, sa scripture na yan, mga kapatid, tayo po, kailan pa matututo, mga kapatid? Alam po ni si Satanas na hindi po lindol, hindi bagyo, hindi tsunami, hindi heat stroke ang wawasak sa church. Amen? Kundi ang wawasak sa church ay ang mismo mga nasa loob nito. Amen? Sino naman ang wawasak sa atin? Yung tagalabas, ano naman pakialam nila sa atin, di ba? Ang wawasak po sa loob ng church, sad to say, mga kapatid, yung mga nasa loob nito na nagsisiraan, nagbabakbiting, nagchichismisan, inside job, kahalayan, mga kapatid, yun po ang wawasak sa church. Do you agree with me, mga kapatid? Hallelujah! Yan po ang sisira sa iglesia ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! May magle-left the group. Alam na nung iba. Napakabilis. Dinaig pa yung bombo radyo. Grabe. Ako sa totoo lang, mga kapatid, praise the Lord, hindi ko na alam ang pangyayari. Mas maganda pala minsan yung ganon. Mabisi ka na sa ibang bagay, huwag ka lang mabisi sa kakachismis. Dahil sumasakit ang ulo mo. At in the end, anong mangyayari, mga kapatid? Pati ikaw na di-discourage. Amen? That's why you need to feed your mind, hallelujah, with the Word of God. Hallelujah. Huwag yung mga corrupt. Amen? Amen. Ang sabi, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10, hallelujah. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but they ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Hallelujah. Tagalogin mo, mga Brother Rohel. Ngayon, pinamamalhin ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay magsalita ng iisa lamang bagay. At huwag magkakaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip,
at isa lamang paghatol. Amen? Kaya minsan, mas mainam talaga sa isang church na nagkakaroon ng pag-uusap, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi yung iba, hindi na nagkakaroon ng pag-uusap, yung mga iba na nakakarinig ng chismis, may kanya-kanya na silang hatol. Praise the Lord, kanya-kanya naging judge na lahat, mga kapatid. Amen? Kaya, ang sabi nga, pag may nagkasala, pag-usapan, ipatawag. Amen? Kumuha ng mga testigo. Kasi kung hindi yan, mangyayari sa church, magkakanya-kanya na tayo. Uy, alam mo kasi ganito. Ay, my God. Diba? Apakainit ng telepono. Parang talagang minsan 1.5 hour yung usap. Ay, naku, tagal pala namin nag-usap. Ba, busog na naman ang mga marites. Amen? Diba? Praise the Lord, hallelujah. Dapat magkaroon daw po tayo ng iisang salita lamang, mga kapatid. Huwag magkaroon ng pagkakabahagi. Kundi, sabi niya dito, mga kapatid, mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Amen. Kaya pag sinabi ng pastor, ganito kasi ganito. Ito ang sabi ng Panginoon. We need to go back to the Word of God, mga kapatid. We are not judged, mga kapatid. So pag ang Panginoon, siya lang may karapatan, mga kapatid, na mag-judge sa atin, mga kapatid. Amen? Kaya nga diba, ang sabi ng ating pag-aaral ng nakaraan, habang nandito pa tayo, magpa-judge na tayo sa Panginoon. Amen? Judgment begins inside the church. Amen? That's why we are here inside the church, to be judged by the Word of God. By the Word of God. Not by your brethren, your sister, your brother, mga kapatid. Amen? Diyan pa ba kayo? Praise the Lord. Hallelujah. Sino po dito ang gusto ng pagkakaisa? Amen. Taas ng kamay natin. Kaway kayo ng kaway. Hindi naman kayo nagkakaisa, mga plastic. Sino po gusto ng pagkakaisa? Awit nga tayo. Magkaisa. Praise the Lord. Diba? Apakaganda. Hallelujah. The question is, itong tanong, mga kapatid, kaya ba nating magkaisa? Amen. Can we really be united? Tingnan mo ngayon katabi mo si Siley. Diba? Sabi nagkaisa, hindi iisa ang buhok na tuwid. Magkaisa. Tingnan mo ngayon katabi mo. Praise the Lord. Hallelujah. Magkakaiba ng edad. Magkakaiba ng taste. Magkakaiba ng choice of music. Amen? Praise the Lord. Paano tayo magkakaisa kung iba-iba tayo ng ugali? Ng dialect? Diba? Ng pagpapalaki? Ng magulang? How can we be united? Is it really possible, mga kapatid? Parang hindi kayo sure. Amen. The answer is our main text, mga kapatid. Buksan mo nga ulit sa Ephesians chapter 4. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po dito ni Paul, mga kapatid, hallelujah. Sabi niya, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you. Ito, mga kapatid, napakabigat na verse. Ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Hallelujah. Ang sabi, walk in the manner worthy of your calling. Amen. Naniniwala kayo, sabi, tinanong ko kayo kanina, kung naniniwala ba kayo na tinawag kayo ng Panginoon, ang sabi niyo, oo. That's why you need to walk, hallelujah, in the manner worthy of your calling. Hindi po tayo ang pumili sa buhay natin. Yung tayo ay, yung nanay mo, hindi mo yan mapipili. Yung tatay mo, hindi mo yan mapipili. Hindi rin po tayo ang pumili sa ministry natin, Brother Philip. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Ang Panginoon ang nagbigay yan sa atin. Ang buhay natin ang nagbigay sa atin. Ang Panginoon ang nagbigay ng buhay natin, mga kapatid. God chose it, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pag sinabi mo, ano ba yan, pabigat ng pabigat, dati tagahugas na ako ng plato, dati taga-vacuum, bakit ngayon? Kagabi, parang gusto na lang umapila ni Brad Philip kasi sabi ni Pastor, papaguhin daw yung prayer meeting. Ay, hindi, magtatanong na lang ako. Sabi niya, pabigat ng pabigat. Amen? Hallelujah. Ang ministeryong binibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Pero hindi tayo makapamili, mga kapatid. Ang Panginoon yan ang nagbigay sa atin. Hallelujah. Yung existence mo, mga kapatid, kahit ayaw namin, ang Panginoon ang nagbigay sa iyo yan. Hallelujah. Si Lord ang pumili sa atin, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, sabi si Steve, you have not chosen me.
but I have chosen you. Hallelujah. Yun ang sabi sa John, di ba? Hallelujah. Dahil pinili lang tayo, we need to walk worthy. Ano yung worthy? Karapat-dapat sa pagkakatawag sa atin. Amen? Hallelujah. We need to be grateful. Dahil sa libo-libo, sa milyon-milyon na tao sa mundo, pinili tayo ng ating Panginoon. We need to be grateful, mga kapatid. And we need to walk in a manner worthy of our calling. This ministry, hallelujah, is just because of His mercy. Nakakatayo tayo dito, mga kapatid, dahil lang sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil sa habag ng ating Panginoon. This life is just because of His mercy. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming gustong mabuhay, pero bakit buhay ka pa? Sa ugali mong yan? Sa ugali kong to? Bakit buhay pa tayo, mga kapatid? Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. That's why we must be grateful, mga kapatid. Hallelujah. Di ba, Brother Fernando? Tayo na nga magpasalamat tayo sa biyaya ng Panginoon at binibigyan pa tayo ng buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. This was not my choice, but it was your choice, Panginoon. Binigyan ka ng ministry, walk worthy with it. Hallelujah. Hindi ako worthy. Hindi ka worthy. Alam namin yun na hindi ka worthy. That's why, kaya nga minsan pag sinasabi natin, bakit ako hindi ako worthy? That is pride. Alam naman namin na no one is worthy, mga kapatid. Wala pong worthy sa ministry na ito. Ngunit ang Panginoon ang pumili sa atin, kaya kailangan natin ibigay yung the best. We need to be worthy. Dapat maging karapat-dapat tayo, mga kapatid. Huwag tayong magmayabang. Sasabihin natin, pinilit lang kasi ako, kaya ako nandyan. Hindi naman dapat ako. May absent kasi, kaya ako nandyan. No, you need to be worthy dahil pinili ka ng Panginoon. That is pride, mga kapatid. Kung yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Binigay na ni Lord eh. Sa'yo na yung blessing. Panghawakan mo, lakaran mo, hallelujah, para sa kapurihan ng ating Panginoon. Pag binigay ni Lord, karapat-dapat ka. Kaya dapat maging karapat-dapat ka. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Wala pa sa atin na kayang mag-create ng unity. Kahit si pastor nga pati buhok niya hindi na united. Praise the Lord. Wala pong makakapag-create ng unity sa atin. Kahit mga leaders, kahit mga elders, mga kapatid. Hallelujah. Minsan sila pang ang madalas na kinakatisuran, mga kapatid, di ba? Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, sa Ephesians chapter 4, verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Of the Spirit. Sa 3, mga kapatid. In the bond of peace. Sabi niya, unity of the Spirit. Kasi kung kayo-kayo rin lang, mga kapatid, hindi kayo magkakaisa. Hindi tayo magkakaisa. Kaya pagsikapan natin na ingatan ang pakikipagkaisa saan? Sa Espiritu. Sa tali ng kapayapaan. Amen? Amen. Praise the Lord. Hindi po tayo ang nag-create ng unity. It is the Spirit of God na nag-unite sa atin. Amen? Kahit iba-iba tayong personality, iba-iba tayo ng point of view, iba-iba tayo ng pag-iisip, iba-iba tayo ng kilos, pero kumilos ang Holy Ghost. It was a miracle na tayo ay nagkakaisa. Amen? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi naman tayo magkakamag-anak, pero mas nagmamahalan pa tayo higit sa magkakamag-anak, mga kapatid. Mas na-excite pa tayo sa presensya ng Panginoon pagdating ng Friday. Hallelujah, nakalimutan na natin tawagan yung pamilya natin. Excited na tayo sa isusuot natin. Excited na tayo makita si kapatid. Excited na tayo magpuri sa Panginoon. Because God, hallelujah, siya po ang nag-create ng unity sa atin. Siya po ang nag-unite sa atin, mga kapatid. Amen. Bakit kami nag-click-click ni Sis Dang? Bakit kami nag-click-click ni Sis Angge? Bagay ba naman kami ng ugali? Mabait sila, ako hindi. Dahil sa Panginoon na nag-unite sa atin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Parang natuwa sila, mga kapatid. Share.
Share naman yan. Praise the Lord. Iba-iba tayo ng pag-iisip, pero nang kumilos ang Holy Ghost, it was a miracle na tayo po ay nagkaisa. Pero ano po ang trabaho natin? Ang sabi kanina, you need to work out your own salvation. Hindi po tayo ang nag-work para sa ating kaligtasan. That's why the unity, mga kapatid, hindi po tayo ang nag-work para sa unity na to, mga kapatid. But we need to work out to be united. Ang trabaho po natin ay panatilihin ang pagkakaisa sa Panginoon. Amen? You can create unity, but sadly, you can destroy it. Naniniwala kayo? Amen. Si Lord lang po ang kaya pag-isahin tayo, mga kapatid. Ngunit ang bawat isa ay kayang-kayang sirain, wasakin. At hindi natin yun gusto, di ba? Hallelujah. Minsan nadidinig natin, ayoko si pastor. Pag may mga visitors tayo ng mga preachers, parang talagang engross tayo sa tinuturo. Ang galing! Diba? Pero pag si pastor na, parang weak. He's a weak leader. Parang yun ang, minsan ganun tayo, ay ayoko si kapatid. Kung papipiliin ba si pastor, gusto ka ba niya? Yun ang dapat lagi natin itanim sa utak natin. Pag papipiliin ba si kapatid, gusto ka ba ni kapatid? Ay, ayoko si ganito, nakakatisod yan eh. Ayoko mag-preach si Brad Randy, nakakatisod yan. Bakit? Pag papipiliin ba natin ang isa't isa? Gusto ba natin ang isa't isa? No! Pero, pinag-jive tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, bakit siya ang naging pastor natin? Bakit siya ang naging kapatid natin, mga kapatid? Dahil yan ay pinili ng Panginoon na tayo ay kanya maging miyembro. At pinili ng Panginoon na tayo ay maging magkakapatid. Because of the Holy Spirit, ang nakakaalam na we are perfect combination. Hallelujah. To work in His kingdom. Amen? Hallelujah. Kaya pagtiisan mo yan. Dahil ipinili yan ng Diyos. Biyaya yan ng Diyos. Ang pastor natin, hindi niya nga tayo pinili. Pero pinagtitiisan niya tayo, mga kapatid. Bakit hindi natin pagtiisan ng pastor? No, dapat kailangan yan. Mag-workout tayo. Amen. Magkaisa tayo para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mag-isip-isip ka na, kapatid. Ang church na walang Holy Ghost ay hindi nagkakaisa. Kaya hindi tayo papayag, hallelujah, na tayo ay hindi magkaisa. Dahil walang Holy Ghost, hindi mag-move ang Holy Spirit. Hallelujah, kung tayo ay may kanya-kanyang motibo sa pagdalo sa bahay manambahan. Ang church na hindi nagkakaisa, walang revival. Sino gusto ng revival? Kailangan nating maging united, mga kapatid. Hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang church na karnal ay hindi po tatagal. That's why we are teaching holiness. That's why we are going to 10th anniversary. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang church na karnal, hindi ituturo ang holiness, mga kapatid. Ang ituturo lang yan, prosperity. Love. Kaya nag-love, inlawan na ang lahat, mga kapatid. Hallelujah. Kung wala pong Holy Spirit that is working in the midst of us, wala pong unity ang church. Hallelujah. That's why on this day, let us desire the Holy Spirit to move in our midst, mga kapatid. Kaya mga leaders, pastor, as the ministers of Christ, mga elders, huwag po tayong magmakaawa sa mga magkakapatiran na magkaisa kayo. Hindi niyo magagawang pag-isahin yan. Hallelujah. Mag-aawa kayo, mga kapatid. Nakakahiya. Magkaisa kayo. Magmahalan kayo. Nakakahiya sa mga kabisita. Nakakahiya sa mga tao. Huwag po tayong magmakaawa, mga leaders, pastor. Huwag natin magmakaawa dahil magiging prideful lang yan, mga yan. Ang ipanalangin natin, Lord, hallelujah, kumilos ka. Kumilos ka sa kalagitnaan namin. Hallelujah. Hallelujah. We need to pray to the Lord. Hallelujah. Holy Spirit, fill this place. Hallelujah. Holy Spirit, fill your temple. Hallelujah. Holy Spirit, move in the midst of your people. Amen. At alam niyo, nakakatuwa, mga kapatid, pag kumilos ang Holy Spirit, magugulat ka na lang. Yung mga mayayabang, naging humble na. Amen. Praise the Lord. Yung mga marites, nabawasan na. Martis na lang. At least nabawasan.
Diba? Dati, mula Sabado, saan man ang tingin mo bro? Alam mo naman sinabi ikaw. At least, dati mula Sabado, hanggang Friday, diretso. Parang hotline. Daig mo pa ang call center agent eh. Hello bro, anong latest? Huh? Talaga? Huh? Diba? May kanya-kanya na tayong kuro-kuro mga kapatid, hallelujah. Pero pag kumilos ang banal na spirito mga kapatid, ang mga marites ay mawawala yan sa church, hallelujah. Ang mga mayayabang, magiging humble yan. Yung may mga bad attitude ay magiging dahan-dahan, ma-overpower yan ng working Holy Ghost sa aming kalagitnaan. Amen? Praise the Lord, hallelujah. We need the Holy Spirit in every service, mga kapatid. Hallelujah. Kaya pag nandito tayo, mga kapatid, let us, parang ay ano natin eh, sa amin kasi napaka-precious yun eh. Yung sa church, yung makadalo kami sa church, napakahalaga. Nilalaban namin yan, hindi kami nag-joke, mga kapatid. Pag ginagawa ng schedule, nilalaban namin ng Friday. Kahit pang gabi kami, kailangan natin kami sa church, mga kapatid. Kasi dito tayo, nare-restore. Dito tayo nare-recharge, mga kapatid. Kasi nandito ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. In 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us. Amen. Hindi lang tayo dalawa, hindi lang tayo tatlo. Napakarami natin. Kung tayong lahat ay mag-desire ng Holy Ghost sa araw na to, Diyos ko Lord, baka tayo nagkaroon, dinaig pa natin ang GenCon. I tell you that, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. We need the Holy Ghost in every service. Kaya pag nandito tayo, mga kapatid, hallelujah, we need to desire. Huwag po tayong papayag na uuwi tayo nalulugo-lugo. Na hindi natin dala-dala ang pangako. Because yan ang pangako ng ating Panginoon eh. You will have the power once the Holy Ghost shall come up upon you. I will give you the comforter because I don't want to leave you comfortless. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong papayag, mga kapatid, na hindi natin madala ang biyaya pag-uwi natin, mga kapatid. Imagine 1 week na naman. Ano na lang ang lakas mo na panglaban dun sa libutan, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Pag wala po ang Holy Ghost, walang magkokontrol. Real talk. Pag wala pong Holy Ghost, wala pong magkokontrol sa toxic na pag-uugali natin. Amen. Mga kapatid, toxic naman talaga tayo, mga kapatid. We are carnal. Kasi nandito tayo sa laman. Kaya nga ang Holy Ghost ay kailangan natin sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ang fleshly desires natin, mga kapatid, toxic yan. Hindi yan makokontrol, mga kapatid, kung wala ang Holy Ghost. Amen? Hallelujah. Dahil bakit nagtataka ka, katatapos na ng gawain, karnal ka na agad? Dahil hindi mo dinesire ang Holy Ghost na manahan sa buhay mo. Mga kapatid, hindi naman pwede ang Spirit, hindi yan kakampi ng kasamaan. Kaya pag meron kang dala-dala na power, hindi mo ito-tolerate ang kasamaan. Amen? Naniniwala kayo, mga kapatid? Hallelujah. Hanggat may Holy Ghost ka, haharangan niya yung temptations. Hallelujah. Ang holiness ang magmanifest sa'yo. Amen? Kaya nga diba sabi, tukso, lalayo ako sa'yo. Hindi po layuan mo ako. Kasi ang tukso, given na yan. Tukso nga eh. Pero ba naman tukso na lalayo sa'yo? Eh, ikaw talaga ang lalayo sa tukso. Dahil yung tukso, ginawa yan para tuksuhin tayo. Yan ay device ng kaaway para matukso tayo. Kaya tayo, I have the Holy Ghost, I have the power to resist the devil. Kaya pag andyan ang tukso, hindi siya mananaig. Amen? That's why we need to desire the Holy Ghost sa hapong ito, mga kapatid. If you want revival, you need to be united. Because if you are united in prayers, united in worship, as a united church, ang Holy Ghost ay kikilos, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. It is the Spirit of God that brings unity. We don't create it, but we simply preserve it. Amen? Praise the Lord. Now, sino po ulit dito ang gustong magkaisa? Praise the Lord. Hallelujah. Ito daw po ang kailangan natin, sabi ni Apostle Paul. Sabi sa 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Hallelujah. Sabi kanina, hallelujah, pagkakaisa sa Espiritu, sa tali ng kapayapaan.
Sabi mga kapatid sa 2, baba ka sa 2 mga kapatid. Ayan na. Ang sabi niya kanina, it is not automatic, it is a process. But pag yung process mga kapatid, huwag natin gawing, ano yan, para ma-justify na, process yan. 20 taon ka na, process pa din. Mga kapatid, hallelujah, kailangan natin yung process, i-work out yung process, kaya may process Yung process mga kapatid, structure yan. So merong input, may process yan, kailangan may outcome. So pag dumaan ka sa proseso, yung baka nga dumaan sa proseso, naging corned beef. Ikaw proseso ka din hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagiging, di ba? Process nga. Pero dapat may nakikitang pagbabago, mga kapatid, amen? Ang sabi, with all lowliness. Hallelujah. And meekness. Praise the Lord. Sumuko na ang mic. And long suffering. Praise the Lord. Thank you, sis. Ang sabi, long suffering, forbearing one another in love. Yan ang ating hihimay-himayin ngayon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ang unang sinabi niya, loneliness. Ano yung sinabi kanina ng ating Bible teacher? You need to deny yourself. So pag sinabing loneliness, we need to walk with humility. Praise the Lord. We need to walk with humility, mga kapatid. And I will tell you this, church, hanggat nagpapayabangan tayo, hanggat nagpapagalingan tayo, hanggat nagko-contest tayo, hanggat nakikita mo si kapatid na competitor, don't expect unity. Amen. Hallelujah. Hindi po ito payabangan, mga kapatid. Hindi po ito pagalingan mag-preach. Hindi po ito pagalingan kumawit. Hindi po ito contest, mga kapatid. The only way to have unity ay pag meron po tayong humility. Dapat lagi natin iisipin na mas magaling si kapatid. Hallelujah. Dahil sa biyaya lang tayo ng Panginoon, kaya tayo nakakatayo dito, mga kapatid. Hindi dahil sa ating pangsariling kagalingan. Amen? Praise the Lord. Kailangan daw pong may pagpapakumbaba. Meron pa ba tayong pagpapakumbaba? Paano daw po maging humble? Praise the Lord. Someone set an example to use, mga kapatid. Ang sabi sa Philippians, chapter 2, verses 3 to 8. Hallelujah. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ito yung sinabi ko kanina, mga kapatid. Tagalogin, ang hirap naman kasi mag-English, bro. Sa Tagalog na, bro. Sabi niya, mga kapatid, huwag ninyong gawin ng anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip. Ito, naipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Amen. Hindi pwede natin sabihin, ay, mas magaling ako dyan. Kasi pag iniisip mo na mas magaling ka sa kanya, hindi ka na interesado sa tinuturo niya. Iniisip mo na lang na mas magaling ka. Pag piniisip mo na mas magaling ka, umawit sa kanya, hindi mo na ma-feel ang presensya ng Panginoon. Puro inggit na lang yung nasa puso mo. Hindi ka na makakapag-praise and worship sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Let us have one purpose, that is to focus to Jesus. Amen? Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito naman ay na kay Kristo Jesus din naman. Ang pag-iisip na makalangit, ang pag-iisip na sumasa kay Kristo, mga kapatid. Ang sabi sa 6, mga kapatid, hallelujah, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, He is our main example, mga kapatid. Bagamat siya ay Diyos, mga kapatid, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hallelujah. Pumunta siya dito para magsilbi, hindi para pagsilbihan. Next slide. Hallelujah. Kundi, bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Hallelujah. At sabi sa 8, mga kapatid, at palibhasay na sumpungan sa inyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili.
na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We need to walk with humility, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating Diyos, bagamat siya Diyos, ay hindi niya inari ang kanyang pagka-Diyos. Siya'y bumaba sa lupa, mga kapatid, at nag-serve, mga kapatid. Hallelujah. That is ministry. Pag sinabing ministry, service. Pag sinabing service, you need to serve. Hindi po tayo ang pagsisilbihan. Hallelujah. I thank God for your profession, sis. I thank God sa mga napuntahan nyo sa buhay, kung ano man ang mga estado nyo sa buhay, kung kayo mayaman, kami mahirap. Hallelujah. I thank God kung may posisyon man kayo sa church. Hallelujah. Ngunit pagdating sa presensya ng Diyos, we are all servants, mga kapatid. Pag sinabing servant, mga kapatid, we are here to serve. Buti pa nga yung SM, alam nila eh. Diba? SM, yes, ano yan? Ready to serve. Kumagano pag sa SM, ano? Tayo, pag sinabing servant, hindi natin alam ang ibig sabihin ng servant. Pagdating doon sa kainan, nangunguna tayong lahat. Yung mga bisita nandito, nag-uusap-usap pa, alam na, doon na tayo kumakain. We need to serve, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi po ni Billy Cole, don't pray for revival. Pray for unity. Kasi nga, di ba sabi ng ating pag-aaral kanina, if there's no unity, there's no revival. Hallelujah. Because if there is unity, for sure, revival will follow. Amen? There is no unity without humility. Praise the Lord. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 5, hallelujah. Naku, bibilisan ko na. Hallelujah. Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan. Hallelujah! Na kayo'y maglingkuran. Sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. God opposes the proud and giveth grace to the humble. Amen? Hallelujah! Para magkaroon po tayo ng pagkakaisa, we must humble ourselves. Wala pong superstar dito, mga kapatid. Only Jesus. Sabi sa ito kanina sa Ephesians, mga kapatid, hallelujah, sabi, with all meekness. Balik ka sa Ephesians chapter 4, verse 2. Meekness. Ano po ba yung meekness, mga kapatid? Ang meekness po ay isa ring self-control. Pagpipigil. Yan po ang problema sa atin. Wala po tayong pagpipigil. Kapag galit po tayo, syempre, lalaki ako, sundo ka na lang. Diba? Pag galit ka, gusto mo makipagsundukan ka, tarantado ka ha? Di ka nito, tuwa tayo! Wala tayong pagpipigil, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang meekness po ay hindi naghihiganti. Hallelujah. Kapag sinabihan tayo ng taba mo, gaganda ka, wow, ganda ka te. Sabi ng doktor namin nung nakaraan, when will you deliver? Ha? Kakapanganak ko ba nga? Alam, papaanakin mo na naman ako? Sabi, hindi kasi nga laki na ng tiyan ko. Sabi, ganda ka te. Ano ba nakanak kakarating ko nga lang from maternity leave? Tinatanong mo namin ako, kailan ako manganganak? Mukha akong kabuanan na. Di ba? Gusto natin gumanti agad, mga kapatid. Hallelujah. Kala mo, ang gagandahan naman to. Hallelujah. Gusto nating lumaban palagi. Akala mo pinapatamaan ka sa preaching. Bantay ka lang pag ako na-schedule. Kaya hindi ka na-schedule eh. Kasi iba yung motibo mo. Thank you, Lord, after 5 months. Hallelujah. Thank you for the privilege. Hallelujah. Hallelujah. Ayun, hindi ka tuloy na line up. Pag ako ang kumanta dyan, mas magaling pa ako kay Ari Munding-Munding. O ngayon, nga ka. Hindi ka talaga malaline up kasi yan ang motibo mo. Amen? Amen? Praise the Lord. Paano po tayo magkakaisa pag ganyan, mga kapatid? Gusto natin palagi tayo lumalaban. Gusto natin palagi tayo gumagante. Meekness is surrendering your justice to Jesus. Amen. May naalala tuloy ako. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Alam niyo mga kapatid, ng bata ako. Mag-away kami ng kapatid ko. Nag-away kami. Tapos hindi ako makalaban.
Kasi ang laki niya. Tapos alam mo, ginawa ko, dinuraan ko siya. Sabi, sinungaling ka! Sinungaling ka! Eh, di ba, pag di ka naman ako, makakapagsalita ka na na hindi maganda. Nalala ko tuloy yung kakilala ko. Di ba? Amen? Praise the Lord. You need to surrender your justice to Jesus. Hallelujah! Ang sabi mga kapatid sa Romans chapter 12 verse 19, hallelujah, vengeance is mine! I will repay, saith the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasasulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Praise the Lord! Malapit na tayo sa kalagitnaan. Naku, tagal yata nito. Kaya, kamay self-control, hallelujah, kasi alam mo na yung pangako ng Panginoon. Hallelujah. Kailangan magkaroon tayo ng self-control, mga kapatid. Kasi bakit pa tayo mapalag kung may reward na tayo sa langit? Amen? Kapag napigilan natin ang ating sarili, hallelujah, meron daw po tayong reward sa langit. Ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Hallelujah. Bakit pa tayo papalag? Bakit pa ako gaganti? May reward na ako. I am resting in the Lord. Amen. Hallelujah. Meekness is rest in the justice of the Lord. Hallelujah. May nagawa mang hindi maganda ang mga tao sa isa church, pangit man o hindi natin gusto ang ating napakinggan. Hallelujah. Dahil nangyayari yan, di ba? Say amen. Kung naranasan nyo na sa church, may nagawa ba yung kapatid sa'yo hindi maganda? Amen. May narinig ka bang hindi maganda? Praise the Lord! Kasi ating nasistin, natatawa. Ha? Ganun eh. Parang gusto mong ilabas yung galit mo. Pero kailangan natin ipaubaya sa Panginoon. Hallelujah. Surrender the justice to the Lord. Vengeance is mine, saith the Lord. Kasi minsan nagmamadali tayo, naiinip tayo. Ang tagal naman ng ganti ng Panginoon. Kung ako kaya ko agad eh. Kaya may kapatid ko, dinuraan ko talaga kasi hindi ako makalaban eh. Talagang kinuran niya ako. Sundukan, may pagganong-ganon pa yung mga kakilala ko. Kasi gusto niya maggantihan mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi sa James chapter 1 verse 20, ito ang panghawakan niyo mga kapatid. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Hallelujah! Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ito ang lagi nating tandaan. Kaya yung mga galit na yan, mga kapatid, hallelujah, yung feeling mo unfair ang church, feeling mo hindi ka pinapakinggan, mga kapatid, hallelujah, antayin natin ang katwiran, ang judgment ng ating Panginoon. Dahil hindi po righteous ang galit ng tao, matagal man ang paghihiganti ng tao, pero sure ang ng Diyos, pero sureball yan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hindi man sa ngayon, ang feeling mo ang unfair, hindi man sa ngayon, pero ang ganti ng ating Panginoon ay sureball, mga kapatid. Hallelujah. Ikaw na lang ang magmamakawa. Lord, tama na. Huwag na. Pag kinantihan ng Panginoon, hallelujah, ang ginawa ng masama, hallelujah, ay hindi natin makikita, hindi natin maaatin, mga kapatid. Magmamakaawa na lang tayo sa Panginoon. Lord, tama na, okay na ako. Patawarin mo na siya. Huwag mo na siyang gantihan. Amen? Maawa ka na, Panginoon. Okay na ako. Kasi initial reaction lang natin yung galit, mga kapatid. Pero ang pag-ibig mo sa iyong kapatid, nandun yan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pag may hindi magandang nagawa sa iyong leader, mga kapatid, huwag kang maghiganti. Hallelujah. Huwag ka nang mag-set ng plano mo silang siraan, gawan mo sila ng kwento, mga kapatid. Rest it to the Lord. Hallelujah. Relinquish your right for justice and control yourself. That is how we keep our unity. Hallelujah. Amen ba? Amen. Alam ko mga kapatid, mahirap. Ang bawat isa sa atin nakakaranas niyan. Minsan binabakbite tayo, sinisiraan ka. Minsan gusto mo na siyang sagutin. Gusto mong awayin. Gusto mong pahiyain. Hallelujah. Ngunit kung totoo po tayong lingkod ng ating Panginoon, may pagpipigil po tayo sa ating mga emosyon, mga kapatid. Meron po tayo self-control. Hallelujah. Sa panahon na kinikriticize tayo, mga kapatid, that's how we keep the unity of the Spirit. Hallelujah. Meekness, control, surrender to God. Amen? Ang sabi kanina mga kapatid, we must walk with
humility. Ang sabi naman yan, walk with meekness. Hallelujah. Praise the Lord. At ang sabi doon sa pangatlo, doon sa ating main text, we need to walk with patience. Pag humble ka, kapag meek ka, automatic, magiging patient ka. Amen? Kaya pag sinabing patience, maging patient ka sa bawat isa. Hallelujah. Be patient to understand everyone. Amen? Payag ba kayo? Parang ayaw nyo. Pagpasensyahan mo na si kapatid. Pagpasensyahan mo na si kapatid. Amen? Hallelujah, dahil yan ang sabi ng ating Panginoon. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 to 14, hallelujah. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly. Comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Amen? Hallelujah! Paalalahanan ang mga manggugulo. Yes, kailangan natin silang paalalahanan. Kasi pag hindi natin sila pinaalalahanan, baka akalain nila okay lang ang lahat. Amen? Palakasin ang mga mahihinang loob. Hallelujah! Pag ang may nakikita tayo ng ihina, we need to encourage them, mga kapatid. Hallelujah! Alalayan ang mga mahihina. Maging mapaghinuhod kayo sa lahat. Amen. Maging patient po tayo sa kahinaan nila. Maging patient tayo sa progress nila. Maging patient po tayo. Bakit tagal-tagal na, hindi pa rin nagtatights. Maging patient po tayo. Let the word of God, hallelujah, ang mangusap sa kanila, mga kapatid, hallelujah. Maging patient ka sa growth nila. Maging patient ka sa struggle nila. Amen. Alam niyo ba mga kapatid yung struggle? Pag sinabi ni struggle, minsan kasi may mga kapatid tayo sinasabi na, you need to understand me. May struggle ako. Pag sinabi ni struggle mga kapatid, hindi po tayo lalayo sa panamahal. Kasi pag sinabi ni struggle, kaya nga struggle eh. Nakikipagbuno tayo, mga kapatid. Kaya pag struggle, may ginagawa tayo. Amen? Para mapagtagumpayan natin kung ano yung pinagdadaanan natin. Kaya pag sinabing struggle, mga kapatid, kahit hindi atake ka, binobombard ka ng kaaway, nag-i-struggle ka, pero lumalaban ka. Lalo kang lumalapit sa Panginoon. Lalo kang nananalangin. Lalo kang nagpupuri. Kasi minsan, yung mga iba, sinasabi nila, meron akong struggle ngayon eh, kaya wag niyo akong pansinin, hindi ako dadalo. Hindi ako mananalangin muna sa prayer group kasi nag-struggle ako. No! Pag-struggle, mga kapatid, from the root word, ewan ko, basta struggle. Pag-struggle, mga kapatid, ibig sabihin, lumalaban ka. May ginagawa ka. Kaya lalo ka dapat lalapit sa ating Panginoon. Amen? Yes. Praise the Lord. That's how we keep the unity of the Spirit, mga kapatid. Hallelujah. We need to be patient sa ating mga kapatid. Kahit buwisit na buwisit ka na, kahit inis na inis ka na. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kasi mabilis po tayong mabuisit. Mabilis po tayong mainis. Mabilis pong uminit yung mga ulo natin. Hallelujah. If we want to keep the unity of the Spirit, we need to be patient and understand. Hallelujah. Ang inyong lingkod, ako din mga kapatid, mabilis din akong mainis. Mabilis po akong ma-discourage. Hallelujah. Pero sinasabihan po ako ni Brad Lorenzo na ang Panginoon nga hindi napagod sa'yo. Ang Panginoon nga, hindi nagsawa sa'yo. Kasi minsan, pag yung inis na inis ka, or sobrang discouraged ka, sinasabi mo, pagod na ako, nagsasawa na ako, lagi na lang ganyan. Minsan si Pastor, alam ni Pastor, pero ang sabi ng Panginoon, di ba, come unto me and I will give you rest. Hindi siya napapagod. Ilang beses kang gumawa ng kasalanan, hindi nga siya napagod patawarin ka. Pero bakit tayo napapagod, mga kapatid? Dahil tayo ay tao at hindi tayo ang Diyos. Amen. Amen. That's why we need the Holy Spirit. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. We need to be patient sa ating mga kapatid. We need to understand them, mga kapatid. Baka ganyan siya pinalaki. Baka bully siya. Kasi dati binuli din siya. Baka may pinagdadaanan siya. I need to be patient with her. I need to be patient with him. We must be patient to someone's lowest moment, mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi nila, rejoice if someone is rejoicing. Pero pag ang tao ay nagdadalamhati, tayo ay makidalamhati din, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Ang sabi sa Colossians chapter 3, verse 13, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave
you, so also do ye. Amen. Pinatawad ka nga ng Panginoon eh. Bakit hindi ka marunong magpatawad? Sinasabi mo lang yan. Back to the Word of God. Vengeance is mine, said the Lord. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Magtiisan ang bawat isa. Mayabang yan. Tiisin mo. Mabaho yan. Tiisin mo. Pangit yan. Tiisin mo. Ikaw nga tiniis ka ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ipanalangin mo pa nga dapat lalo to keep the unity of the Spirit. Amen? Let us correct them with the Word of God, but let us be patient for the outcome, mga kapatid. That is the process. Amen? Hallelujah! But we need to have consistent reminders, mga kapatid. Hallelujah! Hindi porket, process kasi yan, I need to be patient with them. No! Our role, we need to, di ba, ang gamot sa pagkakalimot ay pagpapaalala. Continue to preach the Word. Amen? And let the Word convict them, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Pagtiisan po tayo sa bawat isa kung paano tayo tiniis ng Diyos para lamang tayo ay maligtas. Amen? We must love one another. Hallelujah, nang nauukol sa pagmamahal sa kapatid. Hindi yung ibang klaseng pagmamahal, mga kapatid. Amen? Hallelujah, even we don't like each other. Ang sabi, mga kapatid, sa 4, walk with, and sa 2 kanina, walk with, sabi niya kanina, with humility, with meekness, be patient, and forbearing love. Amen? Ibaba ka dyan sa 14, bro. Sa Colossians. Ang sabi niya, hallelujah, at sa iba, and above all things, put on charity, which is the band of perfectness. At sa ibabong lahat ng mga bagay nito ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ayaw mo man sa kapatid mo, galit ka man sa ginawa niya, pero iniibig mo siya. Hallelujah, sa pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah, bind us together with love. Sabi yan, di ba? Sabi sa John 13:35, mga kapatid, napakaganda nito, mga kapatid. By this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one to another. Amen? Sabi nga kanina, we need to be disciples. Hindi pwedeng mag-choose lang tayo na nabautismado tayo, mga kapatid. Amen? Kaya nga, di ba, ano ba yung ating, ang ating mission, mga kapatid? Ang sabi? Ano yung mission natin? Baptizing soul, equipping soul, and make them disciples. Amen? So una, kailangan natin silang turuan na mahal tayo ng Diyos. Mahal siya ng Diyos. At kilalanin ang plano ng kaligtasan ng ating Panginoon. At kailangan natin silang i-equip. Hindi naman magiging disciple na kung hindi natin ini-equip. Kaya minsan, sa atin din ang problema eh. Ang tagal-tagal mo na sa Panginoon, ganyan ka ba? Hindi mo naman tinuro. Paano kung malalaman? Mababaktuyo ka pa. Kaya kailangan natin magkaroon ng mga pag-aaral. Kaya napakadami, bugbog sarado. Sabi nga ni Pastor, kung sa pag-aaral lang, bugbog sarado na kayo. We need to be equipped, mga kapatid, for us to be disciples, mga kapatid. Amen? Ang sabi, mga kapatid, hallelujah, praise the Lord, kaka-preaching lang, nag-aaway na mga magkakapatid. Tiisin mo ang bawat isa. Mag-ibigan kayo, mga kapatid. Ang mga tao sa church, ito, pakinggan niyo, mga kapatid. Ang mga tao po sa church, they will make mistakes. They will hurt you. Normal, mga kapatid, na nakakagawa ng kasalanan ng bawat isa. Darating ang time, ma-offend ko kayo. Most of the time pa nga. Darating ang time, masasaktan ko kayo. Darating ang time, they will leave scar in your heart, mga kapatid. But what is our response? We need to outlove them. Mahal pa rin natin ang ating mga kapatid. Mahalin mo sila sa kabila ng kayo na ang bahalang magtuloy. Amen? Kasi walang katapusang pagmamahal. Dahil yan ang pag-ibig ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kapatid sa kabila ng sugat, sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagtatraidor, sa kabila ng paninira, sa kabila ng pananakit. Suklian mo ng pag-ibig, kapatid. The Bible says we must outlaw our haters. Alam ko naman marami akong haters. Pero mahal ko pa rin sila, mga kapatid, dahil yun ang sabi ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 44, But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you.
Do good to them that hate you and pray for them which despitefully use you and persecute you. Kaya ba natin mga kapatid? Hallelujah! We must love the people kahit dinadown tayo, kahit minamalit tayo. We must love the people kahit sinisiraan tayo. Kailangan nating suklian ng pag-ibig. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag ang tao, pag inaaway ka na, tapos lalo mo pa siyang sinusuklian ng pag-ibig, mabubuisit yan. Titigil yan. Ano ba naman to? Wala man lang challenge. Diba? Lalong maiinis yan, asar talo yan. Kaya lagi mong suklian ng pag-ibig. Hallelujah! Ito ang maganda. Tagalog ito, bro. Sa Proverbs chapter 10, verse 12, ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. Amen? Diba? Yan eh. Isinaktan ako niyan eh. Pero dahil mahal mo, patawarin mo. Yan siniraan ako niyan. Pero mahal mo, patawarin mo. Tinatakpan po ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Paano tayo magiging isa? Your love must have room for failures. Ang pag-ibig mo sa kapwa mo, kailangan expect mo, darating ang time magkakamali ang kapatid mo. Amen? Dahil tao lang yan. Darating ang time masasaktan ka niya. Kahit leader yan, kahit pastor yan, kahit bishop yan, kahit presbyter yan, darating ang time, ma-offend ka niya. That's why we need to always leave a room for failure sa ating mga kapatid. How is that, mga kapatid? Expect mo magkakasala sila. Expect mo matitempt yan. Amen? Hindi naman yan Diyos. Amen? Praise the Lord. Expect mo magkakamali yan. Expect mo makakagawa yan ng hindi maganda sa church. But we are not the one to judge them. We are just here to remind them consistently based on the Word of God. Amen? Amen. Leave a room for that failure at meron tayong outpouring grace. Sabi nga ng ating Panginoon, di ba? We are on the grace period. Sabi ng ating pastor, ang grasya ng Panginoon ay bumubuhos sa mga ganito. Kaya kailangan natin saluhin, mga kapatid. We need to have outpouring forgiveness. Amen. Hallelujah. Every day, every moment na may nagkakasala, our response is to forgive. Vengeance is mine, said the Lord. Dapat yan ang motto mo sa buhay. Huwag tayong mga gantihan. If you want to keep the unity inside the church, forgive, 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 and forgive. Amen? Amen. Matakot tayo. Dapat yan natatakot pa tayo sa consequence para sa kanila. Amen? Kaya pag ginawa tayo ng masama, alam natin may consequences yun. Yung ginawa nila. Kaya anong dapat natin gawin? Ipanalangin natin sila. Kasi matakot tayo sa consequence. Kasi ang Panginoon ay just. Hindi niya palalagpasin yan. Amen? Let us forgive them and pray for them, mga kapatid. Kailan daw tayo dapat magpatawad? 70 times 7. Sabi, sa banal na kasulatan, but ang point ng ating Panginoon, walang katapusan. Kasi yung 70 times 7, everyday yun. So pwede ba namang everyday 490 times maabot niya yun? Hindi. Kaya walang katapusan. Grabe naman, Lord! Bakit ganon? Dahil ganyan din ang ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Amen? Ako kanina, nagkasala lang ako. Naghanap ako ng pagkain sa kitchen. Wala akong makita. Diba? Habang nagbibihis. Diba, nagkasala ka kanina, pinatawad ka ng Panginoon. Nagmura ka kanina, pinatawad ka ng Panginoon. Diba? Nangupit ka kanina, pinatawad ka ng Panginoon. Pero bakit ikaw, hindi ka marunong magpatawad? Amen? Praise the Lord, hallelujah. Tinulugan nga ni yung preaching ko. Pinatawad siya ng Panginoon. Amen? Walang katapusang pagpapatawad ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Minuto tayo nagkakasala, mga kapatid. Ninanakawan natin ng Diyos. Ninanakawan natin ng oras ang Diyos. Pinapatawad tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi sa Lamentations sa mga kapatid, hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. Hallelujah. 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 It is the Lord's mercies that we are not consumed.
Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Hallelujah, produkto ka lang ng kapatawaran ng ating Panginoon. Who are you to withhold forgiveness? Who are we to withhold forgiveness, mga kapatid? Amen? Lahat ng meron tayo ngayon ay sa biyaya lamang ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Nakakatayo tayo dito ngayon dahil si biyaya ng Diyos. Ikaw, ako, lahat tayo ay produkto lang ng pag-ibig at habag ng ating Diyos. Amen? Bakit natin kailangang ipagdamot ang pagpapatawad sa ating kapatid? Lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Forgive, mga kapatid, for the sake of unity. Amen? To keep the unity of the Spirit. Bakit daw tayo kailangan magpatawad? Because people will fail. Will fail and will fail. We will all fail as a Christian, mga kapatid. Hallelujah. We are not perfect. Even we are Christians, but we are privileged. Naniniwala kayo? Yan ang kaibahan natin sa iba. We are not perfect, but we are privileged. At pagkatapos nito, ng preaching natin, makakalapit tayo sa Diyos. Makakahingi tayo ng tawad. Makakapanalangin tayo sa Diyos. Hindi gaya ng iba na hindi sila marunong manalangin. Forgive, forgive, and forgive. Again, I will ask you, church, sino po gusto ang unity dito? Sino pa gusto magkaisa dito? Amen. Praise the Lord. You need to forgive over and over and over and over and over again. Amen? That's how we keep the unity. We need to forgive. We need to set aside our personal feelings. Mapanatili lamang ang pagkakaisa sa loob ng church, mga kapatid. Ang sakit, di ba? Grabe naman yan. Pero napakasakit, mga kapatid, pag hindi united ang church. Yung isa, tahimik. Kasi feeling niya, napakalaki ng kasalanan niya. Kasi ang iba yung tingin. Yung isa, nahihiya. Yung isa, galit na galit. Yung isa, gusto gumanti. Amen? So how we will keep the unity? We need to forgive. We need to love each other, mga kapatid. Hallelujah. And how we will get that? We need to be committed, mga kapatid. We must walk humbly, we must act gently, we must understand patiently, and we must love endlessly. Amen? That is how we keep the unity. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Malapit na tayo, mga kapatid. Hallelujah. So gusto niyo pa ba ng unity? Are you willing to forgive over and over and over again? How God forgive you, mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid, ay kasabihan nga never are you more like God than when you forgive. Never you are more like Satan than when you're angry and then you hate. Amen? Diba we are Christians? So we need to act like Christ. How we can be like Christ-like? If we will forgive. Amen? Kung hindi po tayo marunong magpatawad, kung hindi po tayo marunong magmahal sa ating kapatid, mas lalo tayong anak ni Satanas. Amen? Praise the Lord. The moment po na nagpatawad tayo, that is the God-like thing na nagawa mo sa buhay mo. Hallelujah. Because forgive is divine. To forgive is divine. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. We need to have the Holy Ghost. We need to desire the Holy Ghost. Kasi kung tayo lang, hindi po natin kakayanin. Amen? Hallelujah. Kaya kapag gusto po natin mapanatili ang pagkakaisa, patawarin po natin ang ating mga kapatid. Magpatawaran po tayo sa isa't isa. Nakagawa ng kasalanan si leader, nakagawa ng kasalanan si elder, hallelujah, sa kagawa ng kasalanan ng kapatiran, we have to forgive. We endeavor to keep the unity of the Spirit. In our conclusion, mga kapatid, hallelujah, ang sabi niya, mga kapatid, there is one body. Hallelujah. Ephesians chapter 4:4-6, there is one body and one Spirit, even as you are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and you, and in you all. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We belong in one body.
ayaw at sa gusto mo. Mula nung tinawag ka ng ating Panginoon, tayo po ay iisa na mga kapatid. We are united in one spirit. We are called in one hope. We serve one Lord. Hallelujah. And we share one faith. Hallelujah. We are baptized in one baptism and we are created by one God. Hallelujah. Because of this oneness, ito lahat ang magbe-break sa lahat ng barriers na pumipigil na tayo ay magkaisa. Amen? Amen. Ano man ang lahi mo, ano man ugali mo, hallelujah, kapag ikaw ay naging Kristiyano, you became one in Jesus Christ. How we preserve our unity in spite of diversity? Minsan, maski mga pastor, hindi nagkakasundo, how can we still love one another despite of our differences? Ito ang iiwan ko sa inyo, mga kapatid. What unites us is greater than what divides us. Hallelujah. Let us keep that in mind, mga kapatid. Ang nagkakaisa sa atin ay mas dakila sa nakakapagpahiwalay sa atin. Hallelujah. Magkakaiba man tayo ng personality, mga kapatid. Iba-iba ang ugali natin. Hallelujah. Pero merong isang Diyos that keeps us together. That is our common denominator, mga kapatid. And that is Jesus. Kahit galit ako sa'yo, kahit naiinis ako sa'yo, I will set that aside just to glorify Jesus. And who unites us, mga kapatid? Sino daw pong nakakapagpa-unite sa atin? Praise the Lord. Brad Noel, may isang nakikinig. Jesus. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At ang sa ating closing verse, mga kapatid, sa Psalms, hallelujah. Second to the last verse natin, mga kapatid. 133. Yan, ang sabi niya kanina, mga kapatid, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ang napag-aralan natin kanina, it is like the precious ointment upon the head. So there is anointing if there is unity. At ang sabi sa 3, mga kapatid, you want blessing? There is blessing in unity. Baba ka sa 3. Hallelujah. Sa Psalms 133 verse 3, as the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. So doon po pala ang pagpapala. Pag tayo po ay nagkakaisa. Amen? Praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? O napisod lalo ang bawat isa, mga kapatid? We need to forgive. Forgive and forgive. Amen. We need to love our brothers and sisters, mga kapatid. Lagi nating tandaan, vengeance is mine, saith the Lord. Amen? Let us pray for them who curse us. Ipanalangin natin sila, mga kapatid. Hallelujah. Kasi iba ang galit ng Diyos. Kaya ipanalangin natin yung consequence na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Dahil mahal natin sila. As we stand, mga kapatid, hallelujah, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, praise the Lord. Let us open sa Galatians chapter 2, verse 20. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Tagalog, mga kapatid, para lalo nating maunawaan, ako'y napako na sa krus kasama ni Kristo. Amen? We are already crucified with Christ. Hindi na po tayong nabubuhay sa ating mga sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Hallelujah. At ang buhay na pinakabuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at binigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. At ang sabi sa 21, mga kapatid, hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos. Dapat ganito rin tayo, mga kapatid. As we are crucified, hallelujah, with Christ, hallelujah, do not frustrate the grace of God.